Ang paglalakbay ng apat na kaibigan. Kuwentong kabataan. Magandang araw mga bata. Ako si Aritang-Tang, sa pagkukwento ay magliliwanag. At ako naman si Tutubi, na sa pagkukwento ay inyong magiging tagapagsilbi. Sa isang malawak na kagubatan, may apat na magkakaibigang hayop. Si Bagong, si Maya, si Leon at si Unggoy. Madalas silang magkita tuwing umaga sa tabi ng ilog upang maglaro at magsiyahan sa pagkukwentuhan. Isang araw, napansin ni Maya na halos wala ng pagkain sa kanilang lugar. Kaibigan, paano kung maghanap tayo ng bagong lugar na maraming bunga at halaman para hindi tayo magutom? Sumang-ayon sina Leon at Unggoy, ngunit si Pagong ay nag-alinlangan. Mabagal lang ako. Baka maiwan ako sa daan. Ngunit ngumiti lang si Maya at sinabing, Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. kinabukasan, nagsimula na silang maglakbay. Si Maya ay lumilipad sa unahan. Si Leon ay naglalakad ng marangal. Si Unggoy ay palundag-lundag sa mga sanga. At si Pagong ay dahan-dahang sumusunod. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ni Leon ang gutom. Ang bagal ni Pagong. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana tayong nakarating. Reklamo ni Leon na halatang nawawalan na ng pasensya. Ngunit tumawa si Unggoy. Tama ka, Leon. Siguro, kung iwan na lang natin siya, makakarating tayo agad. Ngunit sumingit si Maya. Hindi tayo tunay na magkaibigan kung iniiwan natin ang mahina. Ang lakas ay walang saysay kung walang malasakit. Tahimik na napaisip si Leon, ngunit hindi si Unggoy. Dahil sa gutom, tumalon siya sa isang puno na may nakasabit na mga prutas. Akin na to. Sigaw niya, pero hindi niya napansin na may ahas palang nakapalupot sa sanga. Singaw ng ahas at agad siyang tinuklaw. Agad na tumakbo si Leon at tinulungan si Unggoy, habang si Maya ay lumipad upang kumuha ng halamang gamot. Si Pagong naman, kahit mabagal, ay pinala ang tubig mula sa ilog para hugasan ang sugat ni Unggoy. Matapos ang ilang sandali, bumuti na ang kalagayan ni Unggoy. Ngunit napaiyak siya sa hiya. Patawarin niyo ako. Ako pa naman ang unang gustong mag-iwan sa inyo. Ngumiti si Pagong. Walang problema, kaibigan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilis, lakas o talino, kundi sa pagkakaisa. Nang maglaon, nakarating sila sa isang napakagandang lugar. Puno ng bunga, malinaw na tubig at malamig na hangin. Doon sila nanirahan bilang magkakaibigan, natutong magtulungan sa halip na mag-iwanan. Lagi nating tatandaan, ang pagkakaibigan at pagtutulungan ay mas mapangyarihan kaysa sa bilis, talino o lakas. Dito nagtatapos ang aming kwento. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!